Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1731. Tagumpay. Ngumisi si Yezuan. Ang dahilan kung bakit nagawang alisin ng Old Tree ang interspatial ring ay higit sa lahat dahil ginamit ni Azure Ghost Venerate ang grasp of the underworld sa assassin. Ang Old Tree, Azure Ghost Venerate, at Wei Zhenchen ay nawala hindi nagtagal pagkatapos nilang lumitaw. Hindi man lang sila nakita ng ilang tao. Mag-ingat ka, may mga nakatagong kaaway pa. Ang eksperto mula sa Xuanzhong ay agad na nag-react at sumigaw. Mas naging maingat ang lahat nang marinig nila ito. Gayunpaman, ang mga Devil Cultivator ay naguguluhan. Sino ang mga nakatagong kaaway? Damn it! Ang mga tao mula sa Heyman Mountain ay nagbigay sa amin ng maling impormasyon. Ang Xuanzhong na ito ay isang matigas na baliw. Retreat! Ang pinuno ng mga Devil Cultivator ay sumigaw at mabilis na umatras. Pagkatapos nila, walang iwan na buhay. Sigaw ng sect leader Xuanzhong. Mag-ingat sa pananambang. Sinabi ng Grand Supreme Elder ni Xuanzhong sa pamamagitan ng voice transmission. Dahil ang mga Devil Cultivator na ito ay nang ahas na salakayin si Xuanzhong na may kakaunting tao, tiyak na wala silang pakinabang. Sa makatuwid, hindi nila dapat ituloy ang mga ito. Sumang-ayon si Xuanzhong sa sinabi ni sect leader Xuanzhong. Hinabol lang niya sila palabas ng Xuanzhong. Gayunpaman, dahil mas marami sila sa mga Devil Cultivator, hindi sila nasawi. Sa kabilang banda, natalo ang Devil Cultivators ng 3 Grade 3 overarching Heavenly Supreme Celestials. Mangyari pa, ang mga alagad na iyon ay namatay ng hindi makatarungan. Pagkaalis ng demonyong Zemoist, ang Sect Master ng Black Heaven Sect ay tumalikod at nagtatakang nagtanong, Elder Lin, ano ang ibig mong sabihin ng isang nakatagong kaaway? Hindi ako sigurado. Ngayon lang, malinaw kong tinusok ang puso ng isang demonyong magsasaka gamit ang aking lumilipad na espada, ngunit sa sumunod na sandali, isang figure ang inalis ang kanyang Chen Kun ring. Maging ang kanyang bangkay ay wala na, sagot ni Elder Lin. Isang figure. Ano ang kanyang cultivation base? Nagulat na tanong ni sect leader Xuanzhong. Si Elder Lin ay isang Grade 3 overarching Heavenly Supreme Celestial. Paano maagaw ang kanyang pagnanakaw? Naramdaman ko ang isang 8th stage Great Overarching Golden Celestial. Bukod doon, mayroon ding 9th stage Great Overarching Golden Celestial na kumokontrol sa akin mula sa malayo. Paliwanag ni Elder Lin. Ika-8 yugto o ika-9 na yugto dakilang pangkalahatang gintong immortal. Paano ito naging posible? Kahit na ang pangalawang gradong overarching Heavenly Supreme Celestial ay mahihirapang nakawin ang mga samsam sa ilalim ng relo ni Elder Lin, lalo pa ang isang Great Overarching Golden Celestial. Kuya Lin, sigurado ka ba? Patuloy na nagtanong ang sect leader Xuanzhong. I'm very sure. Malinaw na nakapatay ako ng demonic cultivator. Siguradong hindi ako nahulog sa mga ilusyon niya. Tumango si Elder Lin. Sa oras na ito, ang isa pang matanda sa gilid ay nagsabi, oo, nakita ko rin. Ito ay talagang kakaiba. Siya ay nawala sa isang kisap mata. Mukhang may mga nakatagong eksperto pa sa Xuanzhong. Mag-imbestiga, sabi ni Xuanzhong. Iniisip niya na ang cultivation base ng binata ay mas mataas kaysa kay Elder Lin. Siya ay isang pang-apat na baitang overarching Heavenly Supreme Celestial. Iyon ang dahilan kung bakit nagkamali si Elder Lin sa cultivation base ng binata. Habang tinatalakay ng lahat ang bagay na ito, naitago na ni Yezuan ang kanyang sarili sa malayo. Iniligpit na niya ang bangkay ng ikatlong baitang overarching Heavenly Supreme Celestial kasama ang kanyang interspatial ring. Damn! Ang daming bagay. I'm going to make a killing this time. Nagulat si Yezuan nang tingnan niya ang interspatial ring. Ipinagpalagay niya na kung magkakaroon siya ng tagumpay ngayon, makakalusot siya mula sa ika-5 baitang Great Overarching Golden Celestial tungo sa isang ika-8 baitang Great Overarching Golden Celestial o kahit isang ika-9 na baitang Great Overarching Golden Celestial. Sa kasamaang palad, hindi niya mapataas ang kanyang bedevilment points ngayong nakakuha na siya ng bedevilment point. Sa kabutihang palad, maraming magagandang item sa interspatial ring.
Ang bedevilment points ni Yezuan ay nabawasan sa 40 puntos. Kaya naman, dapat ay makalusot na siya ngayon. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay kasalukuyang isang 6th grade great overarching golden celestial. Ding! Lumagpas na ang lightning embers. Ang host ay kasalukuyang isang 9th grade great overarching golden celestial. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ang host ay kasalukuyang 1st grade overarching heavenly supreme celestial. Ding! Nakalusot si Ghost Venerate Azura. Ang host ay kasalukuyang 1st grade overarching heavenly supreme celestial. Ding! Tumaas ang bedevilment points ng host sa 75 points. Isang serye ng mga notification ng system ang umalingaw sa hangin. Isang beses lang nakapasok si Yezuan, ngunit ang kanyang bedevilment points ay tumaas mula 40 puntos hanggang 75 puntos. Kung siya ay muling sumibak, tiyak na siya ay maliligaw. Ang aking cultivation base ay masyadong mabilis na nadagdagan. Buntong hininga, napabuntong hininga lang si Yezuan. Bagamat marami siyang mapagkukunan ng paglilinang, hindi niya kayang lumunin ang mga ito. Hindi ito magandang pakiramdam. Sa kasalukuyan, siya ay isang ika-6 na baitang Great Overarching Golden Celestial habang ang bangkay ng ikatlong baitang Overarching Heavenly Supreme Celestial ay isang ika-6 na baitang Great Overarching Golden Celestial. Ang pagkakaiba sa kanilang mga cultivation base ay napakalaki kung kaya't matagal siyang magsagawa ng soul search. Gayunpaman, ito ay isang Devil Cultivator. Sino ang nakakaalam kung siya ay nanggaling sa Devil Realm? Sa napakalaking pagkakaiba sa kanilang cultivation base, si Yezuan ay nakahanda sa pag-iisip. Gayunpaman, sa ikatlong araw ng soul search, naramdaman niya ang malalakas na aura sa paligid ni Xuan Tianzong. Anong makapangyarihang aura? Napakaraming eksperto. Sinusubukan ba nilang sirain si Xuan Tianzong? Nakabawi si Yezuan mula sa soul search. Ang mga aura ng mga Devil Cultivator ay 3 beses na mas malakas kaysa 3 araw na nakalipas. Mayroong hindi bababa sa 3 5th grade overarching heavenly supreme celestials. Mukhang magkakaroon ng malaking labanan. Mas gusto ni Yezuan ang ganitong uri ng malaking labanan. Nagmamadali niyang iniligpit ang bangkay ng Devil Cultivator at lumabas upang magmasid. Bilang isang alagad sa labas ng korte, hindi siya maaaring lumahok sa gayong malaking labanan. Gayunpaman, nais niyang sumali at tingnan kung makakakuha siya ng ilang mga bangkay. Sa sandaling ito, maraming figure ang nakatayo sa harap ng gate ng bundok ni Xuan Tianzong. Ang mga taong ito ay nakasuot ng itim. Mayroong higit sa 100 sa kanila, at ang pinakamahina sa kanila ay isang 9th grade Great Overarching Golden Celestial. Ang kanilang pinagsamang lakas ay hindi dapat maliitin. Para sa panig ni Xuan Tianzong, sinimulan na nilang tipunin ang kanilang mga tauhan matapos na maramdaman ng sect leader at ng Supreme Elder ang aura ng mga Devil Cultivator. Sa pagkakataong ito, nagtipon na rin ang mga tao mula sa pangkat ng Enforcement Elder. Kung sumiklab ang labanan, hindi matatalo si Xuan Tianzong sa mga Devil Cultivator na ito. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng tila. Ang bundok Heman, isang bagong puwersa na bumangon. Kamakailan, bahagyang ipinikit ng sect leader ng Xuan Tianzong ang kanyang mga mata habang nakatingin sa mga bagong dating. Narito ba kayong lahat para mamatay ngayon? Mamatay, sect leader, nagbibiro ka siguro. Tingnan mo kami, mukha ba tayong narito para mamatay? Panipi, isang tao ang biglang humakbang. Ito ang pinuno ng mga Devil Cultivator na natalo 3 araw na ang nakakaraan. Dati, ginamit siya ng mga tao mula sa Heman Mountain upang subukan ang lakas ni Xuan Tianzong. Pagkatapos noon, nagdulot siya ng malaking kaguluhan sa bundok Heman. Sa huli, nakipagkasundo siya sa pinuno ng Heman Mountain na sabay na sakupin ang Xuan Tianzong. Isa siyang 5th grade overarching heavenly supreme celestial. Kasama ang 2 pinuno ng Heman Mountain, 3 sila. Si Xuan Tianzong ay mayroon ding 3 5th grade overarching heavenly supreme celestials. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman, ang ikatlong 5th grade overarching heavenly supreme celestial sa kampo ni Xuan Tianzong ay nakipagsabwatan sa mga tao mula sa Heman Mountain. Let's cut the crap. Celestials and devils can't coexist. Die! Galit na sumigaw ang sect leader ng Xuan Tianzong habang siya ay kumilos.
Karaniwang nakikipaglaban ang mga magsasaka gamit ang mga lumilipad na espada. Kung magsasama-sama sila, magkakaroon sila ng bentahe sa laban ng grupo. Kabanata 1732, sa isang iglap lang, nagsimulang lumaban ang 300 eksperto. Ito ay isang engranding eksena na may hindi mabilang na lumilipad na mga espada na lumilipad kung saan-saan. Sa sandaling ito, si Yezuan ay nakatayo sa ibaba na may malabong ngiti sa kanyang mukha habang hinihintay niya ang magkabilang panig na magdusa. Gayunpaman, 3 segundo pagkatapos magsimula ang labanan, ang mga eksperto sa ilalim ng utos ni Xuan Tianzong ay biglang nagbago ng kanilang mga target matapos makatanggap ng isang lihim na voice transmission mula sa Enforcement Elder. Patayin! Galit na sigaw ng Enforcement Elder. Sa isang kisap lang ng mata, ang mga tao ni Xuan Tianzong ay malubhang nasugatan. Marami pa nga sa kanila ang namatay. Ano? Nagulat ang sect leader at supreme elder ng Xuan Tianzong. Bakit aatakihin ng Enforcement Elder ang sarili niyang mga tao? Hindi kaya nakipagsabuatan ang Enforcement Elder sa mga tao mula sa Haimen Mountain? Sa ngayon, ito lang ang paliwanag. Ayoko na magpaliwanag. Pagkatapos ng araw na ito, wala ng Xuan Tianzong. Galit na sigaw ng Enforcement Elder habang tinutulungan niya ang 3 eksperto mula sa Devil Cultivator sa pag-atake sa sect leader at supreme elder ng Xuan Tianzong. Noong una, 3 laban sa 3, pero ngayon, 4 laban sa 2. Bukod dito, ang mga Devil Cultivator ay likas na malakas kaya ang sect leader at supreme elder ng Xuan Tianzong ay natalo sa isang kisap mata lamang. Fair na. Alam ng sect leader at supreme elder ng Xuan Tianzong na sila ay nasa problema. Hindi nila inasahan na ang enforcement elder, na pinaka-nakatatanda sa kanila, ay magtatraidor kay Xuan Tianzong. Sa katunayan, nung sila ay mga disipulo pa, ang enforcement elder ay ang enforcement elder na. Hindi ganoon kadaling umalis ngayon. Manatili ka rito. Ang enforcement elder ay agad na naging isang streak ng liwanag at hinarangan ang landas ng 2 eksperto. Di nagtagal, pinatay ang sect leader at supreme elder ng Xuan Tianzong. Para naman sa iba, nang makita silang dalawa, nagsimula silang tumakas sa lahat ng direksyon na may isang boom. Anong biro? Maging ang sect leader at supreme elder, na parehong 5th grade overarching heavenly supreme celestials, ay namatay. Ano ang silbi ng pananatili nila rito? Pagkatapos ng lahat, kaharap nila ang mga Devil Cultivator. Hahaha, mabuti. Tumawa ng malakas ang isa sa mga pinuno mula sa bundok Haimen. Ngayong, patay na ang 2 manggugulo, oras na para sila ang maghari sa mundo. Sa ibaba, nakita ng mga alagad ni Xuan Tianzong ang trahedyang ito at mabilis na tumakas. Maging si Yezuan ay ganoon din ang iniisip. Kahit na sina Ghost Empyrean Azura at Wei Zhenchen ay nakalusot sa overarching Heavenly Supreme Immortal Realm, hindi sila kumpiyansa na matatalo ang napakaraming Devil Cultivator. Sa kabutihang palad, lihim din niyang kinuha ang maraming interspatial ring sa labanang ito. Malaki ang kinita niya. Gayunpaman, tulad ng siya ay nag-aalangan, ang labanan sa himpapawid ay nagbago ng malaki. Ngayon lang, ang law enforcing elder, na tumulong sa Zemoist sa pagpatay sa sect head Xuan Tianzong at Grand Supreme Elder, ay hindi inaasahang kinubkob ng 3 Zemoist at napatay sa isang iglap. Masyado siyang walang muwang. Gusto niya talagang makipagtulungan sa isang demonic cultivator. Napangisi ang pinuno ng bundok Haimen. Nakipag-usap sa kanya ang Patriarch of Law Enforcement noon. Hanggat napatay si Xuan Tianzong, pantay nilang ibabahagi ang mga benepisyo. Gayunpaman, ang mga salita ng isang demonic cultivator ay hindi talaga mapagkakatiwalaan. Sa makatuwid, pagkatapos ng pagkamatay ni Sect Head Xuan Tianzong at Grand Supreme Elder, agad silang bumalik sa kanilang salita at pinatay ang law enforcing elder. Nang inig ang pinuno ng Zemoist nang makita niya ito, nagmura siya sa loob. Tumingin sa kanya ang dakilang pinuno ng bundok Haimen at nakangiting sinabi, "Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ikaw na ang 3 pinuno ng bundok Haimen." Ang sumunod na nangyari ay hindi na kailangang sabihin. Ang mga elite ni Xuan Tianzong ay namatay o tumakas. Dumaloy ang mga ilog ng dugo sa Xuan Tianzong, at nagkalat ang mga bangkay sa lahat ng dako. Gayunpaman, mayroon pa ring maraming mga tao na walang pakialam sa kanilang buhay na nagsisikap na nakawin ang nakawan. Isa sa kanila ay si Yezuan. Kinuha ko kaagad ang mga bangkay ng mga elite na iyon.
Bagamat nakakolekta ako ng maraming bangkay, mayroon lamang 10 overarching Heavenly Supreme Immortals. Hindi pa rin ito kasing ganda ng 3 araw na nakalipas. Walang magawang sabi ni Yezuan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang boses ang biglang tumunog. Sok, sok, sok. May level 6 pa naman na great overarching golden celestial dito. Don't tell me takot na takot siya na mahina ang mga paa niya. Isang level 1 na overarching heavenly supreme immortal ang nagsabi sa malalim na boses habang nakatitig kay Yezuan. Sok, sisimulan ko na sayo. Malamig na bamantong hininga si Yezuan. Sa sumunod na sandali, pinalibutan ng 3 tao mula sa old tree ang demonic cultivator. Gotcha! Bago pa makapag-react ang demonic cultivator, nahulog ang saber ni Azura Ghost Venerate at naputol ang katawan at demonic heart sa kalahati. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Nang tumunog ang system notification, nakuha na ni Yezuan ang interspatial ring. Fair na, sa isang iglap, sinira ni Yezuan ang kawalan at iniwan si Xuan Chanzong. Ang labanan ay tumagal lamang ng wala pang 10 segundo, ngunit ang Xuan Chanzong na itinatag sa loob ng 1,000,000 taon ay nawasak sa loob lamang ng 10 segundo. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, mayroong isang tax sale sa Xuan Chanzong, isa sa 3 eksperto sa Xuan Chanzong, kaya may katuturan ito. Sa katunayan, maaari sanang hilingin ni Yezuan ang matandang puno at ang iba pa na lumabas at lumaban, ngunit hindi niya ito ginawa dahil may kutob siya na maaaring may mangyari pa. Bagaman hindi ako nadagdagan ng malaki mula sa paglalakbay na ito, ang aking bedevilment points ay naibalik sa 65 puntos. Mukhang malapit na akong makalusot sa susunod na yugto. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, malayo na. Siya kay Xuan Chanzong. Gayunpaman, nag-iwan siya ng isang especially iya sa Xuan Chanzong, si Wei Zhenchen, na naging isang hindi mahalata na estatwa. Sa pamamagitan ng kanilang ibinahaging pananaw, napagmamasdan ni Wei Zhenchen ang mga galaw ng mga devil cultivator mula sa Haimen Mountain sa Xuan Chanzong. Kasabay nito, inilabas niya ang bangkay ng first grade overarching heavenly supreme celestial na kakapatay lang niya at hinanap ang kanyang soul. Sa pagbabawas ng pagkakaiba ng 2 cultivation base, mas madaling hanapin ang kanyang soul. Ang grupo pala ng mga devil cultivator na ito ay hindi nagmula sa devil realm. Sila ay orihinal na mula sa celestial realm. Nilinang lang nila ang kanilang mga devil hearts at nagsama-sama. Gayunpaman, sa pamamagitan ni Wei Zhenchen, may natutunan si Yezuan mula sa unang pinuno ng Haimen Mountain. Samantala, sa Xuan Chanzong, sinabi ng enforcement elder ng Xuan Chanzong na mayroong isang daanan patungo sa devil realm sa ilalim ng Xuan Chanzong, at ito ay halos handa na. Hanggat ang oras ay tama, magagawa nating magbukas ng daanan patungo sa devil realm. Sinabi ng unang pinuno ng bundok Haimen. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabing, hanapin ang daanan patungo sa devil realm. Oo, binaligtad ng grupo ng devil cultivator si Xuan Chanzong at sa wakas ay natagpuan ang orihinal na pasukan sa devil realm. Sa oras na ito, isang formation ang nakaset up sa paligid ng daanan patungo sa devil realm. Gayunpaman, ang formasyong ito ay nangangailangan ng isang makapangyarihang devil cultivator. Ang unang pinuno ng Haimen Mountain ay nagsabi, sa mga cultivation base nating 3, hindi dapat maging problema ang pagbukas ng daanan patungo sa devil realm. Gayunpaman, hindi natin kailangang buksan ito ng ganoon kabilis. Wasakin muna natin ang mga puwersa sa paligid. Bagamat hindi ito narinig ni Yezuan, alam niya na ang grupong ito ng mga devil cultivator ay nakahanap ng daanan patungo sa devil realm. Gayunpaman, sa sandaling ito, ding! Nag-trigger ang host ng random na misyon para buksan ang daanan patungo sa devil realm. Reward, Time and Space Bloodline Control Time Advancement. Isang system notification ang tumunog sa isip ni Yezuan. Kabanata 1733, dahil binanggit ng system ang pagbubukas ng daanan patungo sa devil realm, ibig sabihin posible ito. Kung ganoon, sisirain ko muna ang Haimen Mountain. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili habang kumikislap ang kanyang mga mata. Celestial Eye of the Void. Sa isang kisap lang ng mata, bumalik siya sa Xuan Chanzong. Sa sandaling lumitaw siya,
agad niyang nakuha ang atensyon ng mga nakapaligid na Devil Cultivator. Gayunpaman, ang Old Tree at Azura Ghost Venerate ay matagal nang hindi nagkita. Wei Zhenchen, huwag kang mag-alala sa akin. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Sabi ni Ye Zuan kay Wei Zhenchen. Kahit na siya ay grade 6 na Great Overarching Golden Celestial lamang, kahit na ang isang Overarching Heavenly Supreme Celestial ay walang magagawa sa kanya. Kung tutuusin, marami siyang iba't ibang bloodline. Kahit na hindi siya kasing lakas ni Azura Ghost Venerate at ng iba pang dalawang leader, hindi siya madaling target. Isang bloodbath ang sumiklab sa Xuantianzong. Medyo malakas ang bundok Heyman. Ang pinakamahinang Devil Cultivator ay isang grade 9 Great Overarching Golden Celestial. Mayroong 12-dosenang mga Overarching Heavenly Supreme Celestial. Sa sandaling ito, ang tatlong pinuno ay nasa ilalim ng lupa upang tingnan ang pasukan sa Devil Realm. Sa makatuwid, walang maraming mga elite sa lupa. Mata ni Azura, nang matanggap ang utos ni Ye Zuan, agad na pinaandar ni Azura Ghost Venerate ang kanyang ultimate move, ang Eye of Azura. Sa isang kisap lang ng mata, lahat ng Devil Cultivator na Grade 9 Great Overarching Golden Celestials at Grade 1 Overarching Heavenly Supreme Celestials ay namatay ng malungkot. Bukod doon, ang mga namatay sa Xuantianzong kanina at ang mga nasa ibaba ng Grade 2 Overarching Heavenly Supreme Celestials ay nabuhay na muli sa pamamagitan ng kalooban ng kamatayan ni Azura Ghost Venerate. Sa isang kisap mata, daan-daang figure ang lumitaw. Huwag kang mag-iiwan ng buhay kahit isa. Patayin, sabi ni Ye Zuan sa mahinang boses. Nag-transform na si Wei Zhenchen sa kanyang lumilipad na espada at nagsimulang pumatay. Sa sandaling ito, napagtanto ni Ye Zuan na ang Sword Blade Storm ni Wei Zhenchen ay hindi na kasing epektibo matapos mag-transform si Wei Zhenchen bilang isang flying sword. Pagkatapos ng labanang ito, mas mabuting isala niya ang Sword Blade Storm at idagdag ang kanyang devouring point sa iba pa niyang bloodline. Habang wala ang tatlong pinuno, sinamantala ni Ye Zuan at ng iba pa ang pagkakataon para linisin ang mga Devil Cultivator. Bagamat mayroon pa ring pang-apat na baitang Overarching Heavenly Supreme Immortals, walang intensyon si Azura Ghost Venerate na labanan sila. Dagandong, nang marinig ng tatlong leader sa ilalim ng lupa ang kaguluhan, agad silang sumugod sa ibabaw para tingnan. Nakita nilang nagkalat ang mga bangkay sa buong lugar. Ang ilan sa mga patay ay nabuhay na muli. Anong nangyari? Nataranta ang pinuno ng bundok Heyman. Nang matuklasan ni Ye Zuan ang mga taong ito, agad niyang inutusan si Azura Ghost Venerate na umatake. Matapos makuha ang Death Chi mula sa napakaraming tao, ang Eye of Azura ay nakaipon ng malaking halaga ng enerhiya. Matapos matanggap ang utos ni Ye Zuan, agad niyang pinuntirya ang isang Grade 4 na Overarching Heavenly Supreme Celestial. Mata ng Azura, banal na liwanag ng Azura. Isang nakakatakot na itim na sinag ng liwanag ang bumaril at nilamon ang ika-4 na baitang Overarching Heavenly Supreme Celestial. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog sa ere, na nagpapahiwatig ng pagkamatay ng 4th Grade Overarching Heavenly Supreme Celestial. Mabilis na lumitaw ang Old Tree at kinuha ang Interspatial Ring. Pagkatapos, binuksan ni Ye Zuan ang isang portal at inimbak ang Old Tree sa kanyang planting space. Swoosh! Ang portal sa walang laman ay nagsara. Ang bundok Heyman ay dumanas ng matinding pagkatalo sa labanang ito. Hindi lamang sila nawala ng ika-4 na baitang Overarching Heavenly Supreme Celestial, ngunit nawala din sa kanila ang lahat ng kanilang ika-3 baitang Overarching Heavenly Supreme Celestial at mas mababa. Kung hindi nagpakita ang tatlong pinuno, lahat sila ay namatay dito. Anong nangyayari? Sigaw ng pinuno ng Black Barbarian Mountain. Mahusay na hepe, hindi rin ako sigurado. Kanina, may mga biglang sumulpot na mga kalaban, at ang mga namatay ay muling nabuhay para salakayin tayo. Naaalala ko lang na ang pinakamalakas sa kanila ay isang 1st Grade Overarching Heavenly Supreme Celestial at isang 9th Grade Great Overarching Golden Celestial na maaaring mag-teleport. Panipi, ipinaliwanag ng isang 4th Grade Overarching Heavenly Supreme Celestial. Paano nila nagawang patayin kayong lahat ng ganito kaina ang cultivation days? Ang pinuno ay hindi makapaniwala sa kanyang pandinig.
Itinuring niya na ang kabilang partido ay hindi bababa sa isang 5th grade overarching heavenly supreme celestial na nagtago ng kanyang aura. Kung hindi, paano niya nagawa ito? Ang pangalawang pinuno ng Haemon Mountain ay nagtanong, Kuya, hindi mahalaga kung gaano karaming walang silbi na basura ang mayroon tayo. Kung kailangan natin ng mas maraming tao, maaari nating palaging recruit sila. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nawasak na si Xuantianzong at lumitaw ang isang misteryosong kalaban. Magbukas tayo ng daanan sa Devil Realm at sundan ang hukbo ng Devil Realm para baligtarin ang Celestial Realm. Nagpa siya ang unang pinuno ng Haemon Mountain. Kasunod noon, muli silang nag-underground para i-activate ang Grand Formation. Lingid sa kanilang kaalaman, narinig ni Wei Zhenchen, na nagtatago sa Xuantianzong, ang kanilang pag-uusap. Samantala, sa isang lugar sa labas ng Xuantianzong, magbubukas sila ng daanan sa Devil Realm. Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Hindi ito gagawin. Tutal, may random mission siya. Kung ang daanan sa Devil Realm ay binuksan ng ibang tao, hindi niya magagawa ang misyon. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali. Pagkatapos ng lahat, hindi madaling magbukas ng daanan sa Devil Realm. Kailangan muna niyang kolektahin ang kanyang mga samsam sa digmaan. Not bad. Bumaba na naman sa 50 ang bewitching points ko. Si Ye Zuan ay lubos na nasisiyahan sa resultang ito. Marami na siyang natamo sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang mga kayamanan na kailangan para ibaba ang kanyang bewitching points ay iba para sa bawat yugto ng cultivation. Mahirap makahanap ng isang tiyak na kayamanan. Ang isang kayamanan na maaaring magpababa sa kanyang bewitching points ng 5 puntos noong siya ay grade 5 na Great Overarching Golden Celestial ay maaari lamang mapababa ang kanyang bewitching points ng 1 puntos kapag siya ay grade 6 na Great Overarching Golden Celestial. Ngayong bumaba na sa 50 ang bewitching points ni Ye Zuan, inakala niyang makakalusot siya muli. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay grade 7 na ngayon na Great Overarching Golden Celestial. Ding! Lumipas na ang Lightning Fire Ember. Ang host ay grade 1 na ngayon na Overarching Heavenly Supreme Celestial. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ang host ay isa na ngayong grade 2 Overarching Heavenly Supreme Celestial. Ding! Nakalusot si Ghost Venerate Azura. Host is now a grade 2 Overarching Heavenly Supreme Celestial. Ramdam ni Ye Zuan ang pagtaas ng kanyang aura. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay namutla sa susunod na sandali. Ding! Umabot na sa 76 ang bewitching points ng host. Sa pagkakataong ito, ang kanyang pambihirang tagumpay ay talagang tumaas ang kanyang bewitching value ng halos 50 puntos. 4 na puntos na lang ang layo niya para makulang. Half. Halos mamatay si Ye Zuan. Naunawaan niya kaagad na kapag mas malapit ang pagitan ng dalawang breakthrough, mas mabilis na tataas ang bewitching points. Noong nakaraan, ang kanyang bewitching points ay tumaas mula 40 puntos hanggang 75 puntos, isang pagtaas ng 35 puntos. Sa pagkakataong ito, tumaas ito ng 46 na puntos. Masyadong nakakatakot. Gayunpaman, hanggat hindi gagawa ng inisyatiba si Ye Zuan na lumamon, hindi na siya muling mag-level up. Sa oras na ito, siya ay grade 7 na Great Overarching Golden Celestial. Hindi siya malalagay sa panganib. Bumalik tayo at pumatay ulit. Ngumisi si Ye Zuan at muling sinira ang kawalan. Bumalik siya sa Xuantianzong. Ngayon, malamang na walang maraming tao na makakapigil sa kanila. Walang laman si Xuantianzong sa oras na ito. Ito ay dahil ang mga eksperto ng Haemon Mountain ay nasa ilalim ng lupa upang buksan ang daanan patungo sa Devil Realm. Sa sandaling ito, hinayaan ni Ye Zuan na bumaba si Azura Ghost Lord at Old Tree upang subaybayan ang daan. Kung nakatagpo sila ng sinuman, hindi nila kailangang magsalita ng walang kaparirikan at direktang pinatay sila. Para naman kay Wei Zhenchen, siya ay naging isang maliit na bangkang lumilipad. Nagtago si Ye Zuan sa loob at hindi malalagay sa panganib. Kabanata 1734. Samantala, sa ilalim ng lupa. Whoosh! 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 Ang tatlong pinuno ng Haemon Mountain at ang iba pang mga elite ay nakatayo sa gitna ng Grand Formation. Napuno ng demonic chi ang buong kuweba. Kahit na ang formation ay hindi isang makapangyarihan,
sa tulong ng ilang mga elite, dapat nilang mabuksan ang daanan sa Devil Realm sa loob ng isang araw. Dahil ang formation ay hindi isang makapangyarihan, malamang na ang daanan patungo sa Devil Realm ay matatagpuan sa isang lugar kung saan ang average na lakas ng Devil Realm ay mas mahina. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Kapag nabuksan na ang daanan patungo sa Devil Realm, ang hukbo ng Devil Realm ay bababa at papasok sa Celestial Realm sa pamamagitan ng passage. Wala nang pakialam si Yesuan sa labanan sa pagitan ng Celestial Devils at ng Devil Realm. Ang alam niya ay ito ay isang misyon na ibinigay sa kanya ng sistema. Sa pamamagitan ng shared vision, nakita ni Yesuan ang mga elite mula sa Haman Mountain. Kasabay nito, napansin din siya ng mga elite mula sa Haman Mountain. Patayin. Nang marinig ang utos ni Yesuan, si Azure Ghost Venerate at ang Old Tree ay sumugod sa mga kaaway. Damn it! Ikaw na naman! Galit na sumigaw ang isang Grade 4 overarching Heavenly Supreme Celestial mula sa Haman Mountain. Sa sandaling ito, mayroong tatlong Grade 5 overarching Heavenly Supreme Celestial at tatlong Grade 4 overarching Heavenly Supreme Celestial sa gilid ng Haman Mountain. Gayunpaman, si Azure Ghost Venerate ay isa ng Grade 2 overarching Heavenly Supreme Celestial. Madali para sa kanya na makitungo sa tatlong Grade 4 overarching Heavenly Supreme Celestials. Ang tanging maaaring magbanta sa kanya ay ang Grade 3 at Grade 5 overarching Heavenly Supreme Celestials. Karamihan sa mga ari-arian ni Xuan Chanzong ay nasa kamay ninyong tatlo. Ngayon, lahat kayo ay dapat mamatay. Nagningning ang mga mata ni Yesuan habang pinapagana niya ang tatlong slaughter seals. Celestial Slaying Puppet, lumitaw. Ang Celestial Slaying Puppet na lumitaw noon ay muling lumitaw. Ang lakas nito ay kapantay ng lumang puno. Bagamat ang kaaway ang may kapangyarihan sa mga bilang, ano ang pinakamalakas na sandata ni Yesuan? Ito ay walang limitasyong muling pagkabuhay. Napaka-brutal ng kanilang estilo ng pakikipaglaban. Isinasakripisyo nila ang 800 sa kanilang sariling mga tauhan upang saktan ang 1,000 sa kanilang mga kaaway. Kasabay nito, si Yesuan ay naghahanap ng pagkakataon para patayin ang isa sa kanyang mga kaaway gamit ang 1,000 Severing Slash. Grip ng Underworld, 9 Dragons Thunder Flash. Sa tulong ng Azure Ghost Venerate ang tatlong Grade 4 overarching Heavenly Supreme Celestials, ang tatlong Grade 4 overarching Heavenly Supreme Celestials. Celestial Slaying Puppet. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Yesuan. Isa pang Immortal Slaughtering Puppet ang lumitaw at kinasuhan. Bagamat nakaalis na ang tatlong pinuno ng Black Barbarian Mountain, maaaring harangin ng Azure Ghost Venerable ang dalawa sa kanila ng mag-isa. Maaaring harangan din ng Old Shu ang isa sa kanila sa pamamagitan ng paggamit ng Immortal Slaying Puppets. Ang iba naman, patay na silang lahat. Sino kayong mga tao? Panipi. Ang dakilang-dakilang pinuno. Kay, pinuno. Sa pagharap sa tanong na ito, walang balak sumagot si Yesuan. Direkta niyang sinabi sa kanyang puso, Wei Zhenchen, pumunta ka rin. Wei, ways heaven, ways heaven. Unicorn, bumaba ka. Sa pagkakataong ito, nagpatawag si Yesuan ng Ice Fire Unicorn na may parehong katangian ng yelo at apoy. Gayunpaman, si Yesuan ay Grade 7 lamang na Great Overarching Golden Celestial. Sa makatuwid, ang lakas ng Ice Fire Unicorn ay katulad ng Celestial Slaying Puppet. Atake mo muna ang isa sa kanila. Si Yesuan, na nanunood mula sa isang sulok, ay nag-utos sa kanyang mga tauhan. Sa wakas, itinuon niya ang kanyang mga mata sa bagong pinuno ng Haman Mountain. Siya ang pinuno ng mga Devil Cultivator na umatake kay Xuan Chanzong. Siya ang pinakamahina sa kanilang tatlo. Grip of the Underworld, 9 Dragons Thunder Flash, Ice Fire Breath, Celestial Slaying Sword Technique. Ang lahat ay biglang nagbago ng target at inatake ang tatlong pinuno ng Haman Mountain. Matapos sumulong ang Azure Ghost Venerate, ang Grasp of the Netherworld ay napakalakas. Ang unang pagkakahawak ay sapat na upang kontrolin ang ikatlong pinuno ng bundok Haman. Ang pangalawang pagkakahawak ay sapat na upang durugan ang kanyang mga buto. Bilang karagdagan sa mga pag-atake ng ibang tao, ang ikatlong pinuno ng bundok Haman ay agad na nasugatan.
Pagkatapos, ang lumilipad na espada ni Wei Zhenchen ay tumagos sa kanyang pusong demonyo. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Nag-condensed ang host ng Slaughter Seal. Sa oras na ito, si Yezuan ay may dalawa pang mamamatay tao na selyo kaya diretso siyang nagpatawag ng ikatlong papel. Ngayon, 8 laban sa 2. Kabanata 1735. Gayunpaman, hindi nang ahas si Yezuan na pumasok ngayon dahil 2 beses na siyang nakalusot ngayon. Sa unang pagkakataon, tumaas ng 35 ang halaga ng bewitchment at sa pangalawang pagkakataon, tumaas ito ng 46. Walang nakakaalam kung gaano kalaki ang tataas sa ikatlong pagkakataon, kaya nagpigil muna si Yezuan. Sa ngayon, 2 kaaway na lang ang natitira. Upang maiwasan ang mga ito sa pagsira sa sarili, pinakiusapan ni Yezuan ang Azure Ghost Lord sa isa sa kanila habang ang iba sa kanila ay pinalibutan ang isa pa upang matiyak na walang nangyaring masama. Ang mga mukha ng ikalawang pinuno ng bundok ng Haman at ang ikatlong pinuno, nakakasali lang, ay lumubog na sa ilalim ng lambak. Kung kahit isang grade 5 na overarching heavenly supreme celestial ay mapatay sa isang iglap, malamang na mamatay din sila. Kamahalan, mangyaring mag-iwan ng kaunting pahinga para sa amin upang muli tayong magkita sa hinaharap. Nagmamadaling sabi ng 3 pinuno ng bundok Haman. Nang marinig ito, natuwa lang si Yezuan at sinabing, paumanhin, hindi na tayo magkikita muli sa hinaharap. Sa ganitong mga kalagayan, ang pangalawa at ikatlong pinuno ng bundok Haman ay walang kakayahang magwasak sa sarili, kaya't pareho silang napatay sa loob ng wala pang 2 segundo. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Nakahinga ng maluwag si Yezuan nang marinig niya ang 2 notification ng system. Mukhang tapos na ang usaping ito. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang array formation ay nawasak, hindi na kailangan ni Yezuan na gumamit ng time reversal para iligtas ang sitwasyon. Sa kabutihang palad, hindi ito nabigo sa pagkakataong ito. Kung hindi, ito ay isang trahedya. Ding, nabawasan ng 10 points ang bewitchment value ng host. Nakuha ni Yezuan ang natitirang 2 interspatial ring, na isang mahusay na ani. Ding! Ang host ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay at ngayon ay isang 8-stage grade principal golden immortal. Ding! Nakalusot na si Jin Leiwo. Isa na siyang 2nd grade overarching heavenly supreme celestial. Ding! Nakagawa ng tagumpay si Wei Zhenchen. Isa na siyang 3 baitang overarching heavenly supreme celestial. Ding! Nakagawa ng tagumpay si Ghost Venerate Azura. Isa na siyang 3rd grade overarching heavenly supreme celestial. Ding! Tumaas ang bewitchment points ng host sa 83 points. Muling tumaas ang antas ng cultivation ni Yezuan. Originally, 35 points ang kanyang bewitchment value. Buti na lang. At hindi niya piniling sumingit ngayon lang. Kung hindi, sa pagtaas ng 73 puntos, lalampas siya sa 100 puntos. Sa sandaling ito, pumasok si Yezuan sa array formation. Ding! Para ma-activate ang formation na ito, kailangan ng Devil Cultivator sa overarching heavenly supreme celestial level. Nag-prompt ang system. Hindi na kailangang maghanap ng demonyong magsasaka sa antas ng isang overarching heavenly supreme immortal. Pagkatapos ng lahat, ang lumang puno ay isa. Gayunpaman, kung ang old tree ang namamahala sa pormasayon na ito, aabutin ng 10 araw para ganap na mabuksan ang daanan patungo sa Demon Realm. 10 araw, kakayanin pa rin ni Yezuan na maghintay. Bukod dito, kailangan din niya ng ilang oras upang makabangon mula sa mga epekto ng kanyang mabilis na pagdami sa paglilinang. Pagkatapos, ang matandang puno ay pumasok sa pormasayon at nagsimulang mamuno dito. Si Yezuan, sa kabilang banda, ay nakabantay sa gilid. Sinamantala niya ang pagkakataong ito, nagpasya siyang muling ayusin ang kanyang sarili. Bladestorm, huli na para kay Wei Zhenchen. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili habang inaalala ang Bladestorm. Ding! Matagumpay na nakuha ang Bladestorm. Nakakuha ang host ng 3 DevR points. Matagal nang kasama ni Bladestorm si Yezuan at ilang beses nang na-upgrade. Medyo maganda na ito na magagamit bilang 3 DevR points. Pagkatapos, gumamit si Yezuan ng isang DevR point para i-upgrade ang Immortal Doppelganger ng Immortal Phoenix Bloodline. Ding!
Ang Immortal Doppelganger ay matagumpay na na-upgrade. Nagsisimula ng paikliin ang ika-4 na Doppelganger. Ding! Ang pang-4 na Doppelganger ay matagumpay na na-condense. Sa landas ng pag-upgrade ng Immortal Doppelganger, isang bagong Doppelganger ang mapapaikli pagkatapos ng 3 pag-upgrade. Kasabay nito, sa kaso ng triple integration, ang lakas ng labanan ay tataas ng 1.5 beses. Kung ito ay quadruple integration, tataas ito ng 1.3 beses. Para sa natitirang 2 DevR points, nagpasya si Yeshua na pansamantalang itabi ang mga ito at magplano para sa mga ito sa hinaharap. Lumipas ang oras araw-araw. Si Xuan Tianzong ay nalipol at ang kanyang mga alagad ay tumakas lahat. Walang mas makapangyarihan kaysa kay Xuan Tianzong sa nakapalibot na lugar. Sa makatuwid, walang nang ahas na lumapit kay Xuan Tianzong. Hindi nagtagal, halos natapos na ang pagdaan sa Demon Realm. Bubuksan ang daanan patungo sa Demon Realm sa loob ng 1 oras. Pagkatapos, matatapos ko na ang random mission. Maa-upgrade ang time control at magbabago muli ang daloy ng oras sa planting dimension. Inaasahan ito ni Yezuan. Bagamat walang silbi sa kanya ang daloy ng oras sa dimensyon ng pagtatanim, ito ay lubos na kasiya siya sa pag-iisip lamang tungkol dito. Makalipas ang 1 oras, ding! Nabuksan na ang Demon Realm Formation. Host, gusto mo bang i-activate ito ngayon? Oo, agad na sumagot si Yezuan. Dagandong, isang kakaibang daanan ang bumukas sa ilalim ng Xuan Tianzong. Ang daanan na ito sa Demon Realm ay talagang isang teleportation array na maaaring magpapahintulot sa isa na tumawid mula sa Celestial Realm patungo sa Demon Realm. Ding! Nakumpleto na ng host ang random mission. Ang control sa oras ay i-upgrade ng 1 beses. Matapos marinig ang notification ng system, mabilis na tiningnan ni Yezuan ang planting dimension. Nalaman niya na ang daloy ng oras sa planting dimension ay tumaas mula 200 beses hanggang 400 beses. Ang pananatili sa dimensyon ng pagtatanim sa loob ng 400 taon ay 1 araw lamang sa labas ng mundo. Bilang karagdagan, ang kakayahan ng time reversal na maaaring gamitin 1 beses bawat 3 araw ay binago din sa 1 beses bawat 2 araw. Pinaikli ang cooldown time. Ding! Na-trigger ng host ang Chain Random Mission. Unang round, punta ka sa Demon Realm. Katatapos lang niya ng random mission at ngayon ay nag-trigger siya ng Chain Random Mission. Talagang tinatrato ng system si Yezuan. Bukod dito, ang unang round ng Chain Random Mission ay ibinigay sa kanya ng libre. Si Yezuan ay orihinal na gustong pumunta sa Demon Realm, ngunit ngayon ay natapos na niya ang unang round ng Chain Random Mission ng libre. Susunod, kailangan kong pumunta sa Demon Realm at hanapin ang Little Demon King. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik sa Celestial Realm. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa Celestial Realm, maaari niyang gawin ang anumang gusto niya, ngunit sa Demon Realm, ito ay ibang kwento. Nilinang niya ang immortal na puso, at ang Demon Realm ay puno ng mga demonyong cultivator. Nilinang ng mga taong ito ang Demon Heart, kaya naramdaman niya agad ito. Sa madaling salita, si Yezuan ay magiging isang daga na tumatawid sa kalye pagdating ng oras. Matapos ihanda ng isip ang sarili, tumayo si Yezuan at nagsimulang gumana muli ang array. Sa huling pagkakataong umakyat si Yezuan sa Celestial Realm mula sa Mortal Realm, inabot siya ng 1 oras. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, inabot siya ng halos 6 na oras. Magkakaroon daw ng ilang problema sa long-distance teleportation. Noong huling umakyat si Yezuan, nahuli siya ng kalahating buwan, kaya halos 1,000 taon ang pagitan nila ni Caprice. Ilang oras na ang lumipas sa Celestial Realm sa pagkakataong ito. Gayunpaman, hindi ito mahalaga kay Yezuan. Pagkatapos ng 6 na oras, matagumpay na nakarating si Yezuan sa Demon Realm. Sa oras na ito, siya ay nasa isang kagubatan. Sa ibaba ng kanyang mga paa ay ang daanan ng Demon Realm. Kahit sino ay maaaring umakyat at mag-teleport sa Celestial Realm. Ding! Nakumpleto na ng host ang unang round ng Chain Random Mission. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang mga labi ni Yezuan. Sa wakas ay nakarating na siya sa Demon Realm. Bagamat siya ay magiging isang daga na tumatawid sa kalye, mayroon siyang Demon King level na kaibigan dito.
Hanggat nahanap niya ang Little Demon King, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at damit sa hinaharap. Ding! Na-trigger ng host ang ikalawang round ng Chain Random Mission. Escape from the Dragon's Spine. Ito bang lugar ang Dragon's Spine sa ilalim ng aking mga paa? Kabanata 1736. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng masamang premonition si Yezuan. Ang misyon ay tumakas. Nakulong na naman kaya siya sa isang lugar tulad ng Black Devil Prison. Sa sandaling ito, ibinaling ni Yezuan ang kanyang ulo upang tingnan. Sa malayong abot tanaw, mayroong isang iskarlata na salita para sa pumatay. Ito ay ang death warrant. Ang Little Demon King ay napakalayo sa akin. Napabuntong hininga si Yezuan. Mukhang hindi magiging madali ang paghahanap sa Little Demon King. Gayunpaman, siya ang nagbukas ng daanan patungo sa Devil Realm, at wala pang nakatuklas nito. Kaya naman, nagpasya siyang mag-set up ng concealment formation dito para maiwasang madiskubre ang daanan. Sa ganitong paraan, maaaring magamit niya ang daanan upang bumalik sa Celestial Realm sa hinaharap. Nakakita si Yezuan ng concealment formation sa Celestial Grade Devouring System at itinago ang daanan patungo sa Devil Realm. Pagkatapos, umalis siya sa direksyon ng Little Demon King. Gayunpaman, ang Dragon's Spine ay hindi kasing simple ng kanyang naisip. Habang naglalakad siya, pakiramdam niya ay may mali. Siya ay malinaw na kumikilos patungo sa target ng Death Warrant, ngunit ngayon, siya ay hindi bababa sa 30 degrees ang layo mula sa target. Ano ang nangyayari? May kakaiba sa fog na ito. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ilang beses niyang sinubukan, ngunit hindi niya mahanap ang tamang direksyon. Kahit siya, ang target ng Death Pursuit Order, ay lumihis ng landas sa hindi malamang dahilan. Kung gayon, hindi ba mawawala ang iba dito? Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nakaramdam ng aura si Yezuan. Isang ikatlong baitang overarching Heavenly Supreme Celestial. Naramdaman ni Yezuan ang cultivation base ng kabilang partido at ipinatawag ang Azure Ghost Venerate. Patayin. Kotcha. Ang Azure Ghost Venerate, na isa ring third grade overarching Heavenly Supreme Celestial, ay agad na pinatay ang tao at ibinalik ang bangkay. Paghahanap ng kaluluwa. Walang pag-aalinlangan, sinimulan ni Yezuan na soul search ang bangkay ng Devil Cultivator. Siya ay isang ikawalong baitang Great Overarching Golden Celestial, habang ang Devil Cultivator ay isang third-grade Overarching Heavenly Supreme Celestial. Nagkaroon ng pagkakaiba ng apat na cultivation base sa pagitan nila. Inabot siya ng 2 araw sa soul search. Pagkaraan ng 2 araw, sa wakas ay naunawaan ni Yezuan kung nasaan siya. Ang Dragon's Spine ay ang lugar kung saan nahulog ang isang malakas na Devil Dragon. Pagkamatay nito, ang malaking katawan nito ay naging Dragon's Spine, at walang sinuman ang nakakuha nito. Ang Devil Cultivator ay kabilang sa tanging paksayon sa Dragon's Spine, ang Devil Dragon's Palace. 1,000,000 taon na ang nakalilipas, ang Dragon's Spine, the Dragon's Spine, at ang Dragon's Palace. Kahit sino man iyon, hanggat pumasok sila sa Dragon's Spine, hinding-hindi sila makakaalis. Ang Demonic Cultivator na ito ay mula sa Demonic Dragon Palace. Mayroon siyang token sa kanyang interspatial ring. Gamit ang token na ito, mahahanap niya ang lokasyon ng Demonic Dragon Palace, ngunit hindi siya makaalis. Sa madaling salita, si Yezuan ay talagang nakulong sa Dragon's Spine. Tuldok, hindi napigilan ni Yezuan na mapabuntong hininga. Siyempre, maaaring naapektuhan ito ng puting fog at nalihis sa landas nito. Ang lumang puno ay hindi maiwasang magtanong, ang Devil Dragon kaya na ito ay isang Nine Heavens Zuan Celestial Beast? Oo, maaaring ito ay isang purong yang True Celestial din. Hindi napigilan ni Yezuan na lumunok habang siya ay tumango. Ang napakalaking Devil Dragon ay kailangang isang super fierce beast. Hindi bababasa, ito ay dapat na isang Nine Heavens Zuan Celestial na mas malakas kaysa sa isang overarching Heavenly Supreme Celestial o isang pure yang True Celestial. Iyon ang dahilan kung bakit ang Devil Dragon's Palace ay nakulong dito. Parang may problema sila. Ang Palace Master ng Devil Dragon's Palace ay isang 9th grade overarching Heavenly Supreme Celestial. Siya ay hindi bababa sa 10,000 beses na mas malakas kaysa siya sa Haemon Mountain. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili.
Natutunan niya ang lahat ng ito mula sa disipulo ng Devil Dragon's Palace. Parang hindi magiging madali para sa kanya na umalis sa lugar na ito. Gayunpaman, palaging may paraan. Maaari na lang siyang lumipad pabalik sa Celestial World at maghanap ng bagong lugar para magbukas ng daanan patungo sa Devil Realm. Huwag na tayong bumalik. Tingnan muna natin ang Devil Dragon's Palace. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, mayroong isang napakaseryosong problema sa kamay. Dati, nakakalusot siya sa Xuanchanzong dahil isa siyang immortal cultivator. Ngayong nasa Devil Realm na siya, kahit sinong Devil cultivator ay makikilala siya. Hindi magiging madali ang pagpasok sa Devil Dragon's Palace. Napakalakas ng palasyo ng Devil Dragon. Dapat maraming likas na kayamanan na maaaring magpababa ng bewitching points. Hanggat kaya kung ibaba ang bewitching points, makakalusot ako. Dahil doon sa isip, si Yezuan ay nagmamadaling pumunta sa Devil Dragons Palace na may hawak na tanda ng pagtanggap. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, walang anumang immortal cultivator sa Dragon's Ridge. Maging ang mga Devil cultivators ay bihirang pumunta sa Dragon's Ridge. Pagkatapos ng lahat, ang takot sa Dragon's Ridge ay matagal nang kumalat. Walang nang ahas na pumasok at tuklasin. Sa mga mata ng mga Devil cultivator sa labas, ang Dragon's Ridge ay isang lugar na walang balikan. Mamamatay ang sinumang pumasok. Sa kabutihang palad, ang Dragon's Ridge ay maaaring gumawa ng maraming likas na kayamanan. Ang Devil Dragon Palace ay nagsasarili. Maliban sa pagiging hiwalay sa ibang bahagi ng mundo, walang pagkakaiba. Gayunpaman, ang mga Devil Cultivator ay kilala sa kanilang kalupitan at pagnanasa sa dugo. Kahit naihiwalay sila sa ibang bahagi ng mundo sa loob ng milyon-milyong taon, hindi nila babaguhin ang kanilang mga ugali. Para sa kadahilanang ito, ang mga labanan sa Devil Dragon's Palace ay napakatindi. Gamit ang tanda ng pagtanggap sa kanyang kamay, naramdaman ni Yezuan ang mga disipulo ng Devil Dragon Palace na nangangaso. Nang maramdaman nila ang presensya ni Yezuan, agad silang sumugod sa kanya. May panuntunan sa Devil Dragon's Palace. Ang mga umalis sa Devil Dragon's Palace ay pinapayagang magpatayan. Dahil naramdaman ng mga taong ito ang aking tanda ng pagtanggap, dapat na narito sila para patayin ako at nakawin ang aking mga kayamanan. Naunawaan kaagad ni Yezuan ang nangyayari. Dahil naramdaman ni Yezuan ang tanda ng pagtanggap, hindi niya maisip ang cultivation base ng kabilang partido. Gayunpaman, hindi siya natatakot sa kanila dahil magagamit niya ang Eye of the Void sa lugar na ito. Higit pa rito, sina Azure Ghost Venerate at Wei Zhenchen ay third-grade overarching Heavenly Supreme Celestials. Ang kanilang lakas ay maihahambing sa ika-6 na baitang overarching Heavenly Supreme Celestial. Kung gagamitin nila ang kanilang mga trump card, kahit na ang ika-7 baitang overarching Heavenly Supreme Celestial ay hindi magiging tugma para sa kanila. Walang napakaraming ika-7 baitang overarching Heavenly Supreme Celestial sa Devil Dragon Palace. Di nagtagal, isang grupo ng 5 tao ang pumasok sa detection range ni Yezuan. Ang pinuno ay isang 5th grade overarching Heavenly Supreme Celestial habang ang 4 pa ay 4th grade overarching Heavenly Supreme Celestials. Azure Ghost Venerate, Wei Zhenchen, alisin mo na sila. Utos ni Yezuan. Nang marinig ang utos na ito, agad na umangkas sina Azure Ghost Venerate at Wei Zhenchen. Ilang segundo lang ay bumalik sila na may hawak na mga bangkay. Bagaman sila ay nasa ika-5 baitang overarching Heavenly Supreme Celestials, ang kanilang kita ay mas mababa kaysa sa 3 pinuno ng Haemon Mountain. Ang Demon Realm ay baog. Hindi nakakagulat na gusto nilang sakupin ang Immortal Realm. Kawawa talaga sila. Panipi, walang magawang umiling si Yezuan. Bagamat hindi kalakihan ang kita, ang kanyang bedevilment points ay nabawasan ng malaki. Naiwan na lang siya ng 75 bedevilment points. Kabanata 1737. Ang Demon Dragon Palace ay napakalupit. Pagkatapos ng lahat, hindi nila kailangang pakainin ang napakaraming tao. Sa makatuwid, ang panloob na alitan ay napakatindi. Bukod dito, ang mga Celestial ay may habang buhay na 1,000,000 taon kaya hindi sila nagmamadaling maghanap ng mga kayamanan. Sa makatuwid, walang kasing daming tao sa gulugod ng dragon gaya ng inaasahan ni Yezuan.
Gayunpaman, nakatagpo pa rin siya ng ilang grupo ng mga disipulo. Gayunpaman, ang kanilang mga base ng paglilinang ay hindi mataas. Sila ay nasa ikalimang baitang overarching heavenly supreme celestial sa karamihan. Pagkatapos ng ilang round ng pagnanakaw at pagpatay, ang bedevilment points ni Yezuan ay nabawasan sa mas mababa sa 50 puntos. Bagamat 10 araw na ang nakalipas mula noong huling tagumpay niya, isang kisap mata lang ito para sa iba. Sa makatuwid, hindi pa rin naglakas loob si Yezuan na pumasok. Sa oras na ito, itinago na ni Yezuan ang kanyang aura at nakarating sa Demon Dragon Palace. Bagaman maaari akong makipagpalitan ng mga item na maaaring magpabago sa aura ng aking Celestial Heart sa Celestial Grade Devouring System, matutuklasan ako kung ang aking kalaban ay higit sa 6 na yugto na mas mataas. Ang Palace Master ng Demon Dragon Palace ay isang 9th grade overarching heavenly supreme celestial. Walang magawang umiling si Yezuan. Tila maaari lamang siyang manghuli sa labas ng Demon Dragon Palace at dahan-dawang dagdagan ang kanyang lakas. Nagpatuloy siya sa paglibot sa gulugod ng dragon. This time, inabot siya ng 1 linggo. Pagkaraan ng 1 linggo, ang kanyang bedevilment points ay sa wakas ay nabawasan sa mas mababa sa 30 puntos. Kalahating buwan na ang nakalipas mula noong huling tagumpay niya. Hindi dapat maging problema ang paglusot niya ngayon. Hindi, kung makalusot ako, mas magiging mahalaga ang mga kayamanan na makakabawas sa aking mga bedevilment points. Dapat ko munang bawasan ang aking bedevilment points sa 0. Biglang naisip ito ni Yezuan. Isa na siyang 8 baitang Great Overarching Golden Celestial. Ang kanyang 30 bedevilment points ay dapat nabawasan sa 0 sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sa sandaling makapasok siya sa isang 9th grade Great Overarching Golden Celestial, 30 bedevilment points ay magdadala sa kanya ng mas maraming oras, kahit 5 beses na mas matagal. Kaya naman, naglibot siya sa Demon Dragon Palace ng higit sa 10 araw bago nabawasan sa 0 ang kanyang bedevilment points. Ngayon, sa wakas ay makakalusot na siya. 1 buwan na ang nakalipas mula noong huling breakthrough ko. Bukod dito, nabawasan ang aking mga bedevilment points. Parang oras na. Napaisip si Yezuan sa sarili bago niya sinimulang kainin ang mga kayamanan. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay isa na ngayong 9th grade Great Overarching Golden Celestial. Ding! Lumipas na si Lightning Fire Ember. Isa na siyang 3rd grade Overarching Heavenly Supreme Celestial. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Isa na siyang 4th grade Overarching Heavenly Supreme Celestial. Ding! Nakalusot si Ghost Venerate Azura. Isa na siyang 4th grade Overarching Heavenly Supreme Celestial. Ding, umabot na sa 20 points ang bewitchment value ng host. Makalipas ang 1 buwan, ang bewitched points ni Yezuan ay umabot lamang sa 20 puntos, napasok pa rin sa kanyang inaasahan. Dahil iyon ang kaso, maaari siyang magpatuloy sa paglusot. Ding, nakagawa ng tagumpay ang host. Isa na ngayong 1st grade Overarching Heavenly Supreme Celestial ang host. Ding! Nakalusot na si Jin Leiwo. Isa na siyang 4th grade Overarching Heavenly Supreme Celestial. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Isa na siyang 5th grade Overarching Heavenly Supreme Celestial. Ding! Nakagawa ng tagumpay si Ghost Venerate Azura. Isa na siyang 5th grade Overarching Heavenly Supreme Celestial. Ding! Tumaas ang bewitchment points ng host sa 75 points. Isa pang serye ng mga notification ng system ang umalangaw-ngaw. Sa kasalukuyan, nalampasan na rin ni Yezuan ang Great Overarching Golden Celestial Stage at naging Overarching Heavenly Supreme Celestial. Higit pa rito, ang Azura Ghost Venerate at Wei Zhenchen ay nakalusot din upang maging 5th grade Overarching Heavenly Supreme Celestials. Ang kanilang husay sa pakikipaglaban ay lubhang nakakabigla. Malamang na magagawa nilang pumatay sa kanilang paraan sa Demon Dragon Palace. Pupunta ako sa Demon Dragon Palace at makapasok muli. Sa oras na iyon, walang makakapantay sa kanila. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Natural, ang Demon Dragon Palace ay hindi ang kanyang ultimate goal. Ang kanyang layunin ay umalis sa Dragon's Ridge. Upang makaalis sa Dragon's Ridge, kailangan niyang maging sapat na malakas. Ang Demon Dragon Palace ay isang stepping stone para maging mas malakas si Yezuan.
Agad na sumakay si Yezuan sa matulin na bangka kung saan binago ni Wei Zhenchen at nagtungo sa Demon Dragon Palace. Ang Demon Dragon Palace ay orihinal na puwersa sa Outer World. Matapos mahanap ng Palace Master ng Demon Dragon Palace ang Treasure Land, ang kanyang cultivation base ay umunlad ng mabilis. Nakalusot siya mula sa ikapitong baitang Overarching Heavenly Supreme Celestial hanggang sa ikasyam na baitang Overarching Heavenly Supreme Celestial. Sa kasamaang palad, kahit na siya ay isang 9th grade Overarching Heavenly Supreme Celestial, hindi pa rin niya mahanap ang daan palabas ng Dragon's Ridge. Sa sandaling ito, nakarating na si Yezuan sa Demon Dragon Palace kasama ang Old Tree at ang Azure Ghost Venerate. Cultivator, saan siya nanggaling? Panipi, nagulat ang isa sa mga disipulong nagbabantay sa Demon Dragon Palace. Ang Demon Dragon Palace ay nakulong dito sa loob ng 1,000,000 taon. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng cultivator. Kahit na ano, kailangan muna nilang patayin siya. Gayunpaman, itong si Demon Heart ng Overarching Heavenly Supreme Celestial na nasa ika-6 na baitang ay nabasag ng suntok ng Old Tree. Instant kill. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Sa oras na tumunog ang system notification, si Yezuan ay nakacharge na sa Demon Dragon Palace. Agad na sumiklab ang isang bloodbath sa Demon Dragon Palace. Kung kaharap niya ang isang immortal cultivator, si Yezuan ay mas magiging madali sa kanya at hindi siya papatayin. Gayunpaman, hindi siya magpapakita ng awa sa isang devil cultivator. Mata ni Azure. Ang Azure Ghost Venerate ay hindi nag-atubili habang pinakawalan niya ang kanyang ultimate move. Bagamat mayroong ilang 10,000 mga disipulo sa Demon Dragon Palace, lahat sila ay Overarching Heavenly Supreme Celestials. Kasama ang mga nasa ibaba ng Great Overarching Golden Celestial Stage, mayroong higit sa 1,000,000 disipulo. Sa sandaling ilabas ang Eye of Azure, ang mga may mas mababang cultivation base kaysa sa Azure Ghost Venerate ay agad na pinatay. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Sa isang kisap mata, hindi mabilang na tao ang napatay. Ang Azure Ghost Venerate ay nakakalap din ng malaking halaga ng Death Chi. May pag-atake ng kaaway. Agad na nagsilabasan ang mga tao sa Demon Dragon Palace. Gayunpaman, nabigla sila sa kanilang nakita. Marami sa kanilang mga kapwa alagad ang naglunsad ng mga pag-atake sa kanila. Ang Azure Ghost Venerate ay mayroong death will upang mabuhay niyang muli ang mga nasa parehong cultivation base sa kanya. Bago ito, nakabuo na si Yezuan ng Slaughter Seal. Nang mailabas ang mata ni Azure, agad siyang nagkaroon ng 4 pang Slaughter Seal. Sa sandaling ito, isang malaking bilang ng ika-6 na baitang Overarching Heavenly Supreme Celestials ang lumitaw. Dahil dito, minarkahan ni Yezuan ang isa sa kanila at inatake gamit ang Eye of Assassination. Halika, Celestial Slaying Sword Formation. Naglaho ang 5 slaughter seals nang kumalat ang Celestial Slaying Sword Formation kasama si Yezuan bilang formation core. Kasabay nito, ginamit muli ni Yezuan ang slaughter seals. Isang malakas na hangin ang umihip sa loob ng Celestial Slaying Sword Formation. Sa loob lamang ng ilang segundo, napatay ang lahat ng ika-6 na baitang Overarching Heavenly Supreme Celestial. Kasunod nito, 4 pang slaughter seals ang lumitaw sa kamay ni Yezuan. Sapat na para magamit niya muli ang mga iyon. Narinig din ng matataas na opisyal ng Demon Dragon Palace ang kaguluhan. Sa sandaling ito, ang mataas na ranggo na Overarching Heavenly Supreme Celestial ay nagsimulang lumitaw ng sunod-sunod. Azure Ghost Venerate, Old Tree, pareho kayong pumunta. Utos ni Yezuan. Para naman kay Wei Zhenchen, nagbantay siya sa tabi ni Yezuan. Ang Demon Dragon Palace ay napuno ng mga bangkay at mga ilog ng dugo. Marami sa mga patay ang nabuhay na mag-uli upang sumali sa labanan. Sinamantala ni Yezuan ang pagkakataong ito para kolektahin ang interspatial rings. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng napakaraming interspatial ring. Kabanata 1738, Ding, bumalik sa 0 ang bewitch value ng host. Isang system notification ang tumunog. Matapos ubusin ang malaking halaga ng Heaven and Earth treasures na maaaring mabawasan ang bewitchment points, ang bewitchment points ni Yezuan ay bumalik sa 0. Ding!
Nakagawa ng tagumpay ang host. Ang host ay isa na ngayong second grade overarching heavenly supreme celestial. Ding! Ang lightning fire's ember ay nakalusot. Isa na siyang 5th grade overarching heavenly supreme celestial. Ding! Wei Zhenchen ay nakapasok na sa grade 6 overarching heavenly supreme celestial. Ding! Nakalusot si Ghost Venerate Azura. Isa na siyang grade 6 overarching heavenly supreme celestial. Ding! Umabot na sa 88 points ang bewitchment value ng host. Dahil 2 beses lang siyang nakalusot, sa pangatlong beses na nakalusot, direktang nagdagdag siya ng 88 puntos. Sa sandaling ito, sina Wei Zhenchen at Ghost Venerate Azura, na parehong grade 6 overarching heavenly supreme celestials, ay hindi matatalo. Hoy, sinong bastos ang maglakas loob na kumilos ng masama sa aking demonic dragon palace? Isang paputok na sigaw ang nagmula sa langit. Nilinga ni Yezuan ang kanyang ulo upang tumingin at nakita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim na mabilis na lumilipad. Isang 9th grade overarching heavenly supreme celestial. Ang Hallmaster ng Demonic Dragon Hall. Tumingin si Yezuan sa kanya at bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata. Paano kung siya ay isang 9th grade overarching heavenly supreme celestial? Mata ng Azura, banal na liwanag ng Azura. Ang Ghost Venerate Azura, na nakatanggap ng malaking halaga ng Death Chi, ay kinusot ang malaking mata sa kanyang dibdib. Isang madilim na itim na haligi ng liwanag ang bumaril at agad na tumagos sa puso ng Demon Dragon Hall Master. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Yezuan na tumaas ng husto ang kanyang layunin sa pagpatay. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ang Hallmaster ng Demonic Dragon Hall ay patay na. Ang buong Demon Dragon Palace ay nasa estado ng gulat. Sila ay nakulong sa Dragon's Ridge sa hindi mabilang na taon. Ngayon, may ilang misteryosong tao ang biglang lumitaw at pinatay ang pinakamalakas sa kanilang mga puso. Ito ay hindi katanggap-tanggap sa kanila ng ilang sandali. Gayunpaman, hindi maabala si Yezuan sa iba. Nagmamadali siyang lumapit at kinuha ang Universe Ring ng Demon Dragon Hall Master. Ding! Bumalik sa 0 ang bewitch value ng host. Isa pang system notification ang tumunog. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, si Yezuan ay hindi nang ahas na kainin ang anumang mga tagumpay. Ito ay dahil alam niyang sa susunod na makalusot siya, tiyak na lalampas sa 100 ang bewitchment points niya. Sa oras na iyon, direkta siyang magiging demonyo. Patayin ang lahat ng ika-6 na baitang overarching heavenly supreme celestial at mas mataas. Sa oras na ito, nagbigay ng isa pang utos si Yezuan sa lahat. Ang mga tao mula sa Demon Dragon Palace ay nanginginig sa takot. Nang makita nila ang pagkamatay ng kanilang Palace Master, maging ang ika-8 baitang overarching heavenly supreme celestials ay tumakas sa takot. Siyempre, hindi sila bibitawan ni Yezuan ng ganoon kadali. Dahil si Ghost Venerate Azura ay isang grade 6 na overarching heavenly supreme celestial, madali niya silang mapapatay. Wala pang kalahating minuto, patay na ang lahat ng mataas na antas na overarching heavenly supreme celestial. Ang mga nakuha ni Yezuan ay labis na nakakagulat. Para sa mababang antas ng overarching heavenly supreme celestial at great overarching golden celestials, hindi mapakali si Yezuan na harapin sila. Kung lalamunan ko ang lahat ng mapagkukunang ito ng paglilinang, magagawa kong maging grade 6 o kahit grade 7 overarching heavenly supreme celestial. Walang magawang umiling si Yezuan habang tinitingnan niya ang mga tumpok ng heavenly treasures in the devouring space. Sa kasamaang palad, hindi siya makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa ngayon. Mapapanatili lamang niya ang kanyang cultivation base bilang pangalawang grade overarching heavenly supreme celestial. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay maaaring ibigay kay Luoluo. Bukod dito, ang daloy ng oras sa lugar ng pagtatanim ay tumaas ng 400 beses. Ang isang taon sa planting space ay mas mababa sa isang araw sa labas ng mundo. Bagamat walang celestial heart o devil heart si Luoluo, sa lugar ng pagtatanim, naabutan ng kanyang cultivation base. Sa kasalukuyan, siya ay grade 5 overarching heavenly supreme celestial. Gamit ang heavenly treasures na ito, hindi magtatagal para malampasan niya ang Ghost Venerate Azura at Wei Zhenchen. Dahil dito, nagpasya si Yezuan na alagaan muna si Luoluo.
Ngayong nawasak na ang Demon Dragon Palace, lahat ng miyembro nito ay nakakalat sa buong Dragon Spine. Hinanap ni Yezuan ang Demon Dragon Palace ngunit wala siyang nakita. Ito ay isang nakakalito na sitwasyon. Noong una, naisip niya na ang Demon Dragon Palace ay may natuklasan sa Dragon Spine. Hindi niya inaasahan na ang Demon Dragon Palace ay magiging walang magawa din. Gayunpaman, nang maalala niya na ang Demon Dragon Palace ay nakulong sa Dragon Spine sa loob ng milyon-milyong taon, naging makabuluhan ito. Sa sandaling ito, gumagala si Yezuan na may hawak na mapa ng panloob na bahagi ng Dragon Spine sa kanyang kamay. Paminsan-minsan, makakatagpo siya ng ilang mga disipulo ng Demon Dragon Palace, ngunit lahat sila ay itinatapon sa lugar ng pagtatanim. Ang Dragon Spine ay nahahati sa inner area at ang outer area. Ang panloob na lugar ay ang lugar sa paligid ng Demon Dragon Palace kung saan walang fog. Gayunpaman, mayroong isang malaking halaga ng fog sa panlabas na lugar. Kahit si Yezuan na may death hunting order ay hindi makatakas. Nilibot ni Yezuan ang lugar ng higit sa 10 araw, ngunit wala siyang nakita. 10 araw sa labas ng mundo ay katumbas ng higit sa 10 taon sa planting space. Matagal nang nagtatanim si Luoluo sa lugar ng pagtatanim. Sa tulong ng Heavenly Loathsome Fox Bloodline at ng maraming Heavenly Treasures, nakapasok siya sa Grade 7 Overarching Heavenly Supreme Celestial. Ano ang sikreto ng Dragon Spine? Si Yezuan ay nalilito. Makukulong ba siya dito tulad ng Demonic Dragon Palace? Makalipas ang 5 araw, hindi pa rin siya makahanap ng paraan. Kalahating buwan na ang lumipas mula nang wasakin ang Demon Dragon Palace. Para sa kadahilanang ito, nagpasya si Yezuan na kainin ang mas maraming Heavenly Treasures. Ding! Nakapasok na ang host sa isang Grade 3 Overarching Heavenly Supreme Celestial. Ding! Ang Thunderfire Ember ay umabot na sa Grade 6 Overarching Heavenly Supreme Celestial. Ding! Wei Zhenchen ay nakalusot sa Grade 7 Overarching Heavenly Supreme Celestial. Ding! Ang Ghost Venerate Asura ay nakalusot sa Grade 7 Overarching Heavenly Supreme Celestial. Ding! Tumaas ang bewitchment points ng host sa 30. Ang mga notification ng system ay umalingaw sa isip ni Yezuan. Bagamat dumami si Yezuan at ang mga cultivation base ng iba pa, naramdaman pa rin ni Yezuan na mahirap iwan ang Dragon Spine. Kaya naman, nagpasya siyang maghanap ng isa pang buwan. Kung hindi pa rin siya makaalis, babalik siya sa Celestial Realm at muling magbubukas ng daanan sa Devil Realm para hanapin ang Little Devil. Dahil ang Demon Dragon Palace ay nawasak at napakakaunting tao ang pumasok sa Dragon Spine, hindi nag-alala si Yezuan. Iniingatan niya ang lahat ng mga alagad na nakatagpo niya sa lugar ng pagtatanim. Kung tutuusin, kahit gaano kaliit ang lamok, karne pa rin iyon. Sino ang nakakaalam kung maaaring mayroong ilang Heavenly Treasures na maaaring magpababa ng bewitchment points? Gayunpaman, wala silang nakita kahit na ilang araw nang maghanap. Gayunpaman, sa ika-5 araw, biglang may natuklasan si Luoluo. Young Master, sabi ni Ribgu, may kakaibang buto dito. Biglang ipinadala ni Luoluo ang kanyang boses kay Yezuan. Nang marinig ito, nagtaas ng kilay si Yezuan at nagmamadaling lumapit. Hindi nagtagal, natuklasan niya ang isang matayog na bundok. Gayunpaman, ito ay hindi isang bundok ngunit isang malaking buto. Kahit na may Eye of Revelation, kailangan kong tingnan itong mabuti sa loob ng ilang segundo bago ko ito mahanap. Kung kahit ako ay hindi mahanap, hindi na kailangang banggitin ang iba. Bumilis ang tibok ng puso ni Yezuan. Pakiramdam niya ay natagpuan na niya ang kanang buto sa pagkakataong ito. Linisin mo ang paligid. Utos ni Yezuan. Kasunod nito, pinaghiwa-hiwalay ng matandang puno at ng iba pa ang bundok, na inilantad ang puting buto sa loob. Maaari bang pag-aari ng Demon Dragon ang butong ito? Napaisip si Yezuan bago niya inutusan si Asura Ghost Venerate na umatake. Kabanata 1739. Mabilis at mabangis ang pag-atake, ngunit nang damapo ang sable ni Asura Ghost Venerable sa buto, hindi ito makapag-iwan ng marka. Napakahirap noon. Tila buto iyon ng Demonic Dragon. System, pag-aralan. Sa sandaling iyon, lumingon si Yezuan at inalis ang kanyang tingin. Ding! Ang bagay ay ang tailbone ng isang makapangyarihang immortal beast. Na-notify ang system.
Ngayon, sigurado si Yezuan. Dahil ito ang tailbone ng demonic dragon, maaaring mayroong ilang mga pahiwatig. Kaagad, umikot ang mga tao sa paligid ng tailbone upang tingnan kung may mali dito. Para kay Wei Zhenchen, siya ang namamahala sa paghuhukay ng lupa sa paligid ng tailbone. Young Master, may butas dito. Doon lumabas ang puting fog. Sa sandaling ito, may nakita si Luo Luo. Ano? Nang marinig ito, nagmamadaling lumapit si Yezuan at nakakita ng maliit na butas na may diameter na 1 sentimetro sa tailbone. Wei Zhenchen, pumasok ka at tingnan mo. Agad na ginawa ni Yezuan si Wei Zhenchen na isang manipis na karayom at nag-drill. May ibang mundo sa loob. Malaki ang katawan ng demonic dragon. Ang isang maliit na piraso lamang ng tailbone nito ay parang tuktok ng bundok. Siguradong hindi maliit ang loob ng buto nito. Sa sandaling ito, pumasok si Wei Zhenchen sa buto. Kaagad, sinira ni Yezuan ang kawalan at nag-drill in. Sabay-sabay na pumasok ang lahat. Hahabuti na lang at nakakapag-transform si Wei Zhenchen. Kung hindi, hindi na ako nakapasok. Ngumisi si Yezuan. Imposibleng makapasok ang mga tao sa gayong maliit na butas. Kahit na ang mga immortal ay hindi magagawa, maliban kung mabubuksan nila ito. Gayunpaman, ang demonic dragon na ito ay hindi bababa sa isang Nine Heavens Zuan immortal. Kahit patay na ito, ang mga buto nito ay hindi masisira ng mga ordinaryong tao. Kanina lang sinubukan ni Azure Ghost Venerable. Hindi nakakagulat na ang demonic dragon palace ay nakulong dito. Nahanap man nila ang maliit na butas, wala silang magagawa. Old 3, Azure Ghost Venerable, pumunta kayong dalawa at hanapin ang daan. Sabi ni Yezuan sa kanilang dalawa. Samantalang siya, nagtago siya sa Heaven Shaken Ship. Pagkatapos ng lahat, maaaring mapanganib ang lugar na ito. Para naman kay Luo Luo, bumalik siya sa lugar ng pagtatanim at nagpatuloy sa paglilinang. Ang bawat araw sa labas ng mundo ay napakahalaga sa kanya. Oo naman, ang loob ng kalansay ng dragon na ito ay hindi ganoon ka-simple. Ang lumang puno at ang Azure Ghost Venerable na nauna ng mag-scout ay direktang nagpadala ng balita. May panganib sa unahan, mga mandirigma ng buto, maihahambing sa isang grade 9 overarching heavenly supreme celestial. Panipi, nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Ito ay masyadong F** at sting katawa-tawa. Ang Palace Master ng Demon Dragon Palace ay isa lamang 9th grade overarching heavenly supreme celestial. Hindi ka panipaniwala na tatlong mga 9th grade overarching heavenly supreme celestial bone soldiers ang lalabas sa harapan nila. Gayunpaman, huminahon si Yezuan nang maalala niya na ang Demon Dragon na ito ay kahit isang 9 Heavens Zuan Immortal. Paano kung siya ay isang 9th grade overarching heavenly supreme celestial? Kahit na ang lumang puno ay kayang harapin siya, lalo pa ang Azure Ghost Venerable. Hindi nagtagal, dumating si Yezuan at nakita ang lumang puno at Azure Ghost Venerate na nakikipaglaban sa tatlong sundalong buto. Ang Old Tree ay nagsabi, "Munting Young Master, kahit na hindi malakas ang lakas ng labanan ng mga sundalong buto, ang kanilang depensa ay kamangha-mangha. Kahit na ang buong lakas na pag-atake ng saber ni Ribgu ay hindi sila kayang patayin. Ang full-powered saber attack ni Ribgu ay dapat na makapinsala sa isang 9 Heavens Zuan Immortal Expert. Gayunpaman, ang mga bone soldiers na ito ay dapat na ipinanganak mula sa mga buto ng Demon Dragon pagkatapos ng hindi mabilang na taon." Mabagal na sabi ni Yezuan. Sumimangot ang matandang puno at nagtanong, "Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Dapat ba nating pilitin ang ating pagpasok o?" Saglit na nag-alinlangan si Yezuan bago niya sinabi, "Azure Ghost Venerable, hulihin ang isa sa kanila. Titingnan ko kung masusupol ko ito." Ang mga mata ni Ghost Exalt Azure ay kumikislap, at halos agad niyang nahuli ang isang sundalong buto. Para sa natitirang dalawa, iniwan niya sila kina Elder Shu at Wei Zhenchen. Sa pilitang lumamon, lumapit si Yezuan sa Bone Soldier at sinubukang gamitin ang Force Dev-R. Ding! Nabigo ang Force Dev-R, hindi alam ang grade ng Bone Soldier. Dahil si Yezuan ay pangatlong baitang overarching heavenly supreme celestial, imposibleng masupol niya ito. Dahil hindi yun gumana, susubukan niya ang susunod na hakbang. Thousand Cleave. Kinuha ni Yezuan ang paalis na Flame Celestial Sword at nilaslas. Bang! Bang! Bang!
Bang! Isang serye ng mga muffled na tunog ang umalingaw sa mga tainga ni Yezuan. Nagkaroon ng kabuuang 2,000 vibrations. Sa kasamaang palad, hindi pa rin nagawang patayin ng Thousand Cleave ang Bone Soldier. Mukhang magiging mapanlin lang ito. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nag-isip sandali. Young Master, bakit hindi tayo maghintay dito pansamantala? Baka magawa natin kapag lumakas na ang iyong lakas, paalala ng matandang puno sa kanya. Bahagyang tumango si Yezuan at sinabing, sige, kung ganoon, maghintay muna tayo. Hayaan mo muna akong pumasok. Sinira niya ang Demon Dragon Palace at nakakuha ng maraming natural na kayamanan. Ngayon, bumalik sa 0 ang kanyang bedevilment points. Gayunpaman, dahil hindi pa nagtagal mula noong huling tagumpay niya, naghintay siya ng ilang oras. Pagkatapos, sinubukan niyang gamitin ang Force Devour sa 2 pang sundalo ng buto. Gayunpaman, hindi pa rin siya nagtagumpay. Wei Zhenchen, bitag mo silang 3. Maghihintay tayo dito ng ilang araw, sabi ni Yezuan kay Wei Zhenchen. Sa totoo lang, ayaw palayain ni Yezuan ang 3 sundalong buto. Pagkatapos ng lahat, ang mga sundalong buto ay ipinanganak mula sa bangkay ng Demon Dragon. Ang bangkay ng isang Nine Heavens Mystic Celestial ay isang malaking pinagkukunan ng kita para sa kanya at sa Old Tree. Paano niya sila hinayaan? Nang marinig ito, mabilis na nag-transform si Wei Zhenchen bilang isang bola. Pagkatapos, inihagis ni Azure Ghost Celestial ang 3 sundalo sa bola at natrap sila. Ang 3 sundalong buto ay grade 9 pa lamang na overarching Heavenly Supreme Celestial kaya hindi nila nalampasan ang depensa ni Wei Zhenchen. Pagkatapos, hiniling ni Yezuan sa matandang puno na maghintay sa dulo ng buto ng buntot habang siya ay bumalik sa labas. Mabagal na lumipas ang oras. Pagkaraan ng 7 araw, naramdaman ni Yezuan na oras na kaya nagsimula na siyang kainin ang mga likas na kayamanan. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay grade 4 na ngayon ng overarching Heavenly Supreme Celestial. Ding! Lumipas na si Lightning Ember. Ang host ay grade 7 na ngayon na overarching Heavenly Supreme Celestial. Ding! Nakagawa ng tagumpay si Wei Zhenchen. Siya ay kasalukuyang grade 8 overarching Heavenly Supreme Celestial. Ding! Ang Azure Ghost Celestial ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Siya ay kasalukuyang grade 8 overarching Heavenly Supreme Celestial. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang host. Siya ay kasalukuyang grade 5 overarching Heavenly Supreme Celestial. Ding! Thunderfire Ember ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Siya ay kasalukuyang grade 8 overarching Heavenly Supreme Celestial. Ding! Nakagawa ng tagumpay si Wei Zhenchen. Siya ay kasalukuyang grade 9 overarching Heavenly Supreme Celestial. Ding! Ang Azure Ghost Celestial ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Siya ay kasalukuyang grade 9 na overarching Heavenly Supreme Celestial. Ding! Umabot na sa 60 ang bedevilment points ng host. Nang makalusot si Yezuan upang maging isang grade 4 na overarching Heavenly Supreme Celestial, ang kanyang bedevilment points ay na-reset sa 0. Nang muli siyang makalusot, tumaas ng 60 ang kanyang bedevilment points. Pagkatapos, kinain niya ang isang malaking halaga ng natural na kayamanan upang mabawasan ang kanyang bedevilment points sa 0. Gayunpaman, halos naubos na niya ang lahat ng kayamanan na nakuha niya mula sa Demon Dragon Palace. Isa na akong grade 5 overarching Heavenly Supreme Celestial. Sina Azure Ghost Celestial at Wei Zhenchen ay grade 9 na ngayon na overarching Heavenly Supreme Celestials. Palihim na sinabi ni Yezuan sa kanyang puso, pagkatapos ay hayaan si Wei Zhenchen na magpakawala ng isang sundalong buto. Kabanata 1740, Azure Ghost Lord, durugan mo hanggang alabok. Nang marinig ang utos na ito, agad na sumugod si Azure Ghost Lord, nilaslas ang ulo ng sundalo gamit ang kanyang malawak na espada. Kotsa, sa pagkakataong ito, tuluyang nalampasan ni Azure Ghost Lord ang depensa, na labis na ikinatuwa ni Yezuan. Kailangang sabihin na ang demonic dragon na ito ay talagang napakalakas. Ang mga buto nito ay napakatigas kahit pagkamatay. Di nagtagal, pinutol ng Azure Ghost Lord ang isang sundalong buto sa mga pira-pirasong buto, na pagkatapos ay inimbak sa lugar ng pagtatanim ni Yezuan. Ngayong hinarap ang unang sundalo ng buto, oras na para sa pangalawa.
Sa isang maikling panahon, lahat ng tatlong sundalong buto ay hinarap. Mabuti, oras na para pumasok at tingnan. Tumango si Yezuan bilang kasiyahan, pagkatapos ay pumasok muli sa Eye of the Void at dumating sa Dragon Bones. Si Wei Zhenchen ay naging isang lumilipad na bangka, at si Yezuan ay nagtago sa loob habang ang lumang puno at Azure Ghost Lord ang nangunguna. Sa 7 araw na ito, hindi mabilang na beses na ginalugad ng matandang puno ang loob ng mga buto ng dragon, na binaligtad ang paligid. Ang mapa ay kinopya na sa immortal na antas ng paglamon ng sistema. Mayroong daan-daang bone soldiers sa malapit na sapat para sa Azure Ghost Lord na harapin sandali. Matapos ang pagharap sa Azure Ghost Lord, sinamantala ng Old Tree ang pagkakataon na magpatuloy sa paggalugad. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi na siya maabyutan ng mga sundalo. Sa ibinahaging pananaw, automatikong gumuhit ng mapa ng loob ng mga buto ng dragon ang walang kamatayang antas ng paglamon ng sistema. Kotcha, 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 ang mga malulutong na tunog ay umalingaw mula sa mga buto ng dragon, na siyang mga tunog ng Azure Ghost Lord na patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga sundalo ng buto. Sa kasalukuyang lakas ng Azure Ghost Lord, kakailanganin ng maraming oras para mapatay ang isang bone soldier, ngunit mayroon si Yezuan sa lahat ng oras, kaya hindi siya nagmamadali. 10, 20, 30, 40. Ang bilang ng mga sundalong buto ay unti-unting nabawasan, at ang mga belang buto ay direktang inimbak sa lumalamon na espasyo ni Yezuan. Ang mga bagay na ito ay hindi mababa sa mga likas na kayamanan, at marami sa kanila. Itinuring ni Yezuan na hindi siya nagkukulang ng mga item para sa pag-level up sa ilang larangang ito. Gayunpaman, kalahating araw pagkatapos nilang pumasok sa Dragon Bones Maze, namatay na si Ember of Thunderfire. Nabuhay muli ang Ember of Thunderfire. Biglang tumunog ang dalawang system notification na ikinabiglan ni Yezuan. Nang marinig ito, nang inig si Yezuan. Bakit namatay ang matandang puno? Ang lumang puno ay isang ikawalong baitang pangkalahatang kataas-taasang celestial sa langit. Dapat ay nalampasan ng kanyang lakas ang ordinaryong Nine Heavens Mysterious Celestials. Young Master, may pulang variant bone soldier doon. Napakalakas nito. Hindi ko sinasadyang tumagos ito sa demon heart ko. Mabilis na sabi ng matandang puno. Isang pulang mutated bone soldier. Nang marinig ito ni Yezuan, hindi niya maiwasang itaas ang kanyang kilay. Ang lumang puno ay isa na ngayong ikawalong baitang daloo golden immortal, kaya kaya niyang lumaban sa tatlong kaharian. Sa madaling salita, kaya niyang labanan ang isang second tier na Nine Heaven na si Zuan Immortal. Gayunpaman, ang mga may kakayahang agad na pumatay sa kanya ay malamang na nagreranggo ng tatlong Nine Heavens Mystic Immortals, o kahit na nagranggo ng 4 na Nine Heavens Mystic Immortals. Sa oras na ito, ang tunog ng nagmamadaling mga yabag ay biglang nanggaling sa Dragonbone Maze. Nang inig si Yezuan, at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Hindi maganda, nandito siya. Ang Azure Ghost Venerate ay sumugod sa tinidor sa daanan. Mabilis na sumunod sa kanyang likuran ang matandang puno. Boom! 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 Sa isang iglap lang, umalangaw sa daanan ang tunog ng matinding labanan. Hindi ito napansin ni Yezuan kanina. Gayunpaman, ngayong ibinahagi niya ang kanyang paningin sa Azure Ghost Venerate, nakita niya ang pulang variant bone soldier. Hindi, dapat itong tawaging bone general. Karaniwang umaatake ang bone soldiers gamit ang dalawang kamay, ngunit itong bone general ay may hawak na dalawang bone trident. Khlang, khlang, khlang. Ang Azure Ghost Venerate at ang Old Tree ay nagsanib puwersa, ngunit hindi nila nakuha ang anumang kalamangan mula sa bone general. Sa halip, ang kanilang mga katawan ay puno ng mga butas mula sa mga buto ng bone general. Anong malakas na lakas? Wei Zhenchen, pumunta ka at tumulong din. Nang makita ni Yezuan na hindi maganda ang sitwasyon, mabilis niyang inutusan si Wei Zhenchen na tumulong. Kasabay nito, inutusan niya ang Azure Ghost Venerate na i-activate ang kanyang Undying War Soul, na nagpapataas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban ng 3 beses. Kapag ang Undying War Soul ay naisaaktibo, ang sitwasyon ay naging matatag. Parehong pantay ang tugma ng magkabilang panig. Sa sandaling ito, ang duwag na si Yezuan sa wakas ay nang ahas na lumapit sa Bone General. Death Hunt Command.
9 Dragon Lightning Fire Shield. Extreme Void Shield. Dahil napakalakas ng Bone General, nagpa siya si Yezuan na subukan ang Thousand Cleaving Slash. Mata ng Assassination. Habang ang Bone General ay pinipigilan ng Azure Ghost Venerate at ng dalawa pa, biglang lumitaw si Yezuan sa likod ng Bone General at hinampas ng kanyang espada. Bang! 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 Ang Thousand Cleaving Slash ay nagsimulang manginig ng marahas. Gayunpaman, si Yezuan ay isa lamang 5th grade overarching Heavenly Supreme Celestial habang ang Bone General ay isang 4th grade 9 Heavens Mystic Celestial lamang. Sa makatuwid, ang Thousand Cleaving Slash ay walang silbi laban sa Bone General. Gamit ang Undying War Soul, ang Azure Ghost Venerate at ang dalawa pa ay kayang labanan ang Bone General sa isang draw. Kung magtatagal ang Undying War Soul, natatakot ako na hindi nila mapatay ang Bone General. Kudlit, napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Para sa kadahilanang ito, itinuring niya na ang Azure Ghost Venerate ay kailangang makapasok muli upang maging isang 9 Heavens Mystic Celestial. Kalimutan mo na siya, Pharaoh na, nagpa siya si Yezuan na umatras sa ngayon. Kapag muli siyang nakalusot, mapapatay niya ang Bone General. Swoosh! Nagsara ang pinto sa kawalan, at iniwan ni Yezuan ang buto ng dragon. Kung tungkol sa Old Tree at sa Azure Ghost Venerate, hindi na sila kailangan pang umalis. Lalaban sila hanggang kamatayan. Bagamat hindi masyadong epektibo ang Thousand Cleaving Slash, sapat na ito para masugatan ang Bone General. Nagpa siya si Yezuan na papasok siya sa Dragon Bone araw-araw at hayaan ang Azure Ghost Venerate, na nag-activate ng Undying War Soul, na haras ang Bone General. Bagamat hindi ito gaanong epektibo, dapat nitong masugatan ang Bone General. Unti-unting lumipas ang oras, sa isang iglap lang, 10 araw na ang lumipas. Inubos ko na ang lahat ng kayamanan. Bagamat maibabalik lang sa 10 puntos ang bewitchment points ko, dapat ay maayos na ito pagkatapos ng mahabang panahon. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Pagkatapos, sinimulan niyang kainin ang natitirang mga kayamanan at buto. Ang host ay nakalusot sa ika-6 na baitang overarching Heavenly Supreme Celestial. Ang Thunderfire Ember ay nakalusot sa isang ika-9 na baitang overarching Heavenly Supreme Celestial. Ding! Si Azure Ghost Venerate at Wei Zhenchen ay nakalusot sa isang 1st grade 9 Heavens Mystic Celestial. Ang bewitchment points ng host ay tumaas sa 64 na puntos. Ngayon na malakas na sila para patayin ang Bone General, nagpa siya si Yezuan na pumasok sa Dragon Bone. Hindi nagtagal bago niya natagpuan ang pulang Bone General. Undying War Soul, patayin mo siya. Sigaw ni Yezuan. Pagkatapos, si Azure Ghost Venerate, ang lumang puno, at si Wei Zhenchen ay sumugod patungo sa Bone General. Sa pagkakataong ito, hindi nakalusot sina Azure Ghost Venerate at Wei Zhenchen para maging isang ika-9 na baitang overarching Heavenly Supreme Celestial. Sa halip, nakalusot sila upang maging isang 1st grade 9 Heavens Mystic Celestial. Ang kanilang lakas ay sumailalim sa isang nakakasira ng lupa na pagbabago. Sa tulong ng Undying War Soul, ang mabangis na Bone General ay napatay ng wala pang 10 round ng magkasanib na puwersa ng Azure Ghost Venerate at Wei Zhenchen. Pagkatapos, inalis ni Yezuan ang Bone General. Huff! Huff! Pagkatapos ng mahabang labanan, sa wakas ay napatay natin ang Bone General. Nakahinga ng maluwag si Yezuan nang makita niya ang tumpok ng alikabok ng buto. Kailangan niyang aminin na ang Bone General ay napakahirap pakitunguhan.